Andrea's POV. Inakbayan siya ni Mac habang papasok sila sa loob ng restaurant kung saan sila magtatagpo ni Nathan para pumirma sa annulment paper na inihain niya. Hindi niya alam kung bakit parang pinipiga ang puso niya habang iniisip ang gagawing pagkahain ng annulment sa lalaki. Matagal na silang hiwalay and yet parang ang sakit-sakit pa rin para sa kanyang isipin na tuluyan ng mapapawalang bisa ang kanilang kasal. May bahagi sa puso niya ang tila hindi sumasang-ayon. Huminga siya na malalim, pilit na kinakalma ang sarili. Alam ni Mac na deten siya kaya't panay ang pisil nito sa balikat niya. Pagpasok nila sa loob ng restaurant, nakita kagad niya si Nathan. Nang magsalubong ang kanilang mga paningin, pakiramdam niya, bahagyang huminto sa pag-ikot ang mundo niya. Hindi pa rin nagbabago ang epekto nito sa kanya. Para tuloy gusto niyang pagsisihan na umuwi pa siya ng Pilipinas dahil pakiramdam niya, muling nabuhay ang nararamdaman niya para dito. Gusto niyang murahin ang kanyang sarili. Sa kabila ng lahat ng sakit na binigay nito sa kanya, nandito pa rin ang pagtatanging nararamdaman niya para sa lalaking ito. Hibang nga talaga siya. Ito si Mac at ramdam niya ang sinserong pagmamahal nito sa kanya. Ganya't hindi niya magawang ibigay ng 100% ang buong puso niya. Bakit mas malaking bahagi pa rin niyon ay umaasam ng pag-ibig niya para kay Nathan? Ilang beses siyang huminga ng malalim para pakalmahin ang damdamin. Pinractice niya na yun kagabi pa. Ayaw niyang makalata sa Nathan na after all these years, mahal pa rin niya to. Tama ng pagiging martir. Tahimik na siya sa buhay niya ngayon. Bakit gugustuhin pa niya yung maging komplikado? Hi! Formal ang itsura ni Mac na makipagkamay kay Nathan. Wala namang kangiti-ngiti si Nathan ang tingnan si Mac at makipagkamay dito at saka bumaling sa kanya. At ewan ba niya kung namamalik mata lamang siya, ngunit waring nakita niya ang piping pananabik ng mga mata nito. Nung tignan siya, "Kamusta?" Halos paanas lang nasabi nito sa kanya. Parang may bumara sa kanyang lalamunan. Pilit na pilit siyang ngumiti. "I'm fine, thank you." Anaya saka naupo na. Pero para siyang sinisilaban sa mga titig nito na maring nanonood hanggang sa kalit-litang himaymay ng kanyang katawan. Nagiinit tuloy ang kanyang pisngi. Ang akala niya handa na siyang harapin to. Ang akala niya tuluyan niya lang na ibaon sa limot ang lahat. Eto na naman siya. Nabubuhay na naman ang lahat nitong mga laala. Ngunit bago pa maglakbay ang diwa niya sa kung saan-saan, biglang dumating si Jackie na waring niya kagagaling lamang sa restroom dahil sa loob to ng restaurant nang galing. Muntik pa siyang matawa sa kanyang sarili. Ha? Bakit nga ba hindi niya naisip to? Bakit naman mananabik si Nathan sa kanya? Eto't kasama nitong babaeng totoo nitong minamahal. Namalikmata lang siya kanina. Andrea! Masayang-masayang bati ni Jackie sa kanya. Napilitan siyang tumayo para mayakap sa nakaabang nitong mga braso. Ang higpit ng pagkakayakap nito sa kanya, saka hinawakan ng magkabilang balikat niya at masaya siyang tinignan. My God, you look stunning, sabi nitong bumaling kay Mac. Bilib ako sa pag-aalaga mo sa kanya. Mas lalo siyang gumanda ngayon. Siyempre naman, binabalik ko lang yung pag-aalagang binibigyan niya sa akin, sagot ni Mac. Tumayo to para yakapin din na mahigpit sa Jackie. Hindi sinasadyang muling nagtama ang paningin nila ni Nathan. Parang galit ang anyo nito habang nakatingin sa kanila, kaya binaling na lang niya sa iba ang kanyang paningin. Palagi naman tong galit sa tuwing tinitingnan siya nito. Hindi pa ba siya nasasanay sa mga tingin iyon? Alam niyang kahit nalinawan na to sa mga nangyari, hindi pa rin may tatangging naging parte pa rin ng daddy niya sa pagkamatay ng mga magulang nito, kung kaya't hindi niya ito masisisi. Ngunit pinagpapasalamat pa rin niyang hindi rin ito kayasuhan ng daddy niya, bilang kabayaran na rin siguro dahil nalinawan dito na ang totoong kalaban nito ay ang ninong Ben nito. And speaking of the, ano na nga bang nangyari sa matandang yon at kay Alexa? Gustuhin man niyang alamin, never niyang naitanong yon kahit na kanino. Hanggat maaari, ayaw na niyang pag-usapan pa ang mga nakaraan dahil maraming masasakit na alaala ang ibinabalik noon sa kanya. Nathan's POV. Parang gustong sumiklab sa selos ang dibdib ni Nathan habang nakikita niya si Andrea na mukhang masayang-masaya na sa piling ni Mac. Yeah, gusto niyang murahin ang kanyang sarili dahil pinakawalan niya ang isang gaya nito. Bahagya siyang napatingin kay Jackie na asikasong-asikasong pagkain niya.
Mahal naman niya to at nagpapasalamat siyang kahit na kailan, di na to umalis pa sa tabi niya. Naikondisyon niya na ang sarili na ito na ang babaeng makakasama niya habang buhay. Kaya't mabuti na ring maayos sa pagkipaghiwalay nila ni Andrea. Marahil nagigilty lamang siya sa lahat ng mga pasakit na binigay niya kay Andrea, kaya ganito ang nararamdaman niya. Kaya naiinis siya sa kanyang sarili sa ngayon at paulit-ulit niyang minumura ang kanyang sarili sa lahat ng mga pahirap na binigay niya rito sa kabila ng pagmamahal na ipinagkaloob nito sa kanya noon. Of course, pinagtatawanan na lamang ni Andrea ang lahat ng kahibangan nito sa kanya noon. Peste! Siguro minumura siya nito araw-araw sa isipan nito at sa lahat ng pasakit na binigay niya. Sira siya eh. Andrea's POV. Matapos makapag-dinner, hinayaan nila sina Mac at Jackie na makapag-ayos ng sarili nan para isatalang kanilang annulment habang hinintay nila ang kanilang abogado na on the way na raw. Medyo mahuhuli lang dahil na may nangyaring di inaasahan. You look good. Mukhang hiyang sayong Canada. May pait sa tonong sabi sa kanya ni Nathan. Nang tignan niya ito, di niya mabasa ekspresyon ng mukha nito. Ngunit nabanaag niyang lungkot sa mga mata nito or guni-guni na naman niya to. Bakit naman ito malulungkot samantalang kasama nitong babaeng pinakamamahal nito? Besides, ano pa ba ang hahanapin nito sa buhay? May matagumpay itong career at sa pagkakaalam niya, mas lalo pang yumayaman ang kumpanyang tinatag nito. Oo naman, kung ako lang masusunod. Hindi ko nagugustuhin pang bumalik dito sa Pilipinas. Ang bala ko nga lang sana ipadala lang sa'yo mga papers sa pirmado ko. Aniya. Then, what made you change your mind? Matiim na tanong nito sa kanya. Bago pa niya masagot ang tanong nito, narinig niyang tumutunog ang kanyang phone. Ang yayin ni Nathaniel ang tumatawag. Mabilis na itong sinagot. Hello? Ma'am, si Nathaniel nagwawala? Masakit daw ang tiyan. Anong babae sa kanya? Ha? Ano bang pinakain mo sa kanya? Nag-aalalang tanong niya rito. Fried chicken at yung niluto niyong gulay, pero kanina pa iyak ng iyak. Kinakabahan na nga ako. Napatingin siya kay Nathan na waring kanina pa pala nakikinig sa usapan nila ng katulong niya. Tsaka lang niya naalala, naka-loudspeaker nga palang phone niya. Excuse me, sabi niyang tumayo at bahagyang lumayo dito at saka nilapitan si Mac para sabihin dito ang tungkol kay Nathaniel. Mac, we have to go. Masakit daw ang tiyan ni Nathaniel. Nababalis ang sabi niya sa lalaki. Nakalimutan na niyang magpaalam kay Nathan. Nagmamadali siyang lumabas ng restaurant habang nakasunod naman si Mac sa kanya. Nathan's POV. Parang dinudurog ang puso ni Nathan habang sinusundan si Andrea palabas ng restaurant na waring nagmamadali. Hindi man lang nito nagawang magpaalam sa kanya. At tama ba ang dahilan niya? May anak na to? Nagkaanak ba to kay Mac? Noon pa niya gustong makibalita tungkol kay Andrea. Minsan tinangka niyang tawagan ng mga kapatid at pagulang nito. Ngunit sa tuwi na, bigla na lang siya nagbaback out kapag naririnig na niya ang boses ng mga ito. Ewan ba niya kung bakit para siyang natatameme, napapahiyang makipag-ugnayan sa mga to? Siguro dahil labis-labis ang kahihiyang nagawa niya, kaya wala siyang mukhang maiharap. Kahit sa telepono hindi niya magawa makipag-usap sa mga to. Alam niya matindi ang galit ng mga ito sa kanya. Muntik niya nang ilagay sa kapahamakan ang buhay ni Andrea. Di na siya magtataka kung isusumpa siya ng buong pamilya nito. At iniisip pa lang niya ang galit ng mga ito at ang rejection'ng matatanggap niya sa mga ito. Nawawalan na siya ng lakas na gawin ang noon pa sana niya gustong gawin. Kaya kahit na namimiss niya si Andrea, never siyang nakibalita. Never rin niyang tinangkang puntahan to sa Canada. Para ano pa? It's no use. Tahimik na ang buhay nito doon. Bakit pa niya guguluhin? At sa nakikita naman niya ngayon, mukhang masaya na to sa piling ni Mac. Kaya't dapat tanggapin na niya ang katotohanan yon. Sa lalong madaling panahon, kailangan nilang maisaayos ang annulment papers nila para pareho na silang makalaya sa alaala ng kahapon. Nang mag-angat siya ng mukha, nakita niya si Jackie. Pumapatak ang mga luha habang nakatingin sa kanya. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin siya nakakalimutan, hindi ba? Punong-puno ng hinanakit na tanong nito sa kanya. No, mariing tangi niya at saka tumayo at niyakap to. Ano na naman bang tumatakbo dyan sa isipan mo? Oh my God, Jackie! Ito nga't mapapawalang bisa ng kasal namin?
Pinilit niyang umiti at hinawakan ng mukha nito, saka tinaas paharap sa mukha niya. Kapag naayos ng annulment papers namin, magkakapagpakasal na tayo. Hindi ba't noon mapagusto yon? Tinitigan siya nito. Pero ako lang naman na may gusto noon, hindi ba? Napahinga siya ng malalim. Eto lang naman ba tayo? Paulit-ulit na lang ba ang topic natin to? Umikot ang mga mata niya. Alam niya hanggang ngayon, pinagsisilosan pa rin nito si Andrea kahit na paulit-ulit niyang sinasabi dito na si Andrea, parte na lang ng kanyang nakaraan. Besides si Jackie naman ang kanyang original, ang kanyang first love, kung kahit wala naman tong dapat na ipangamba. May kanya-kanya na silang buhay ni Andrea anyat kahit kaya siya kumbinsahin ni Jackie, di pa rin aalis sa puso nitong manibugho. Jackie, I love you. Pagbibigay assurance na rito. Hindi niya alam kung si Jackie nga ba ang kumukumbinsi niya o ang kanyang sarili na mahal niya tong talaga. Sa ngayon talagang nahahati ang puso't isipan niya kay Jackie at Andrea. Isa pa rin gumugulo sa utak niya ay ang narinig niya kanina habang kausap ni Andrea ang katulong nito. Simula na maghiwalay sila ni Andrea, nasa condo unit na bili niya naglalagi si Nathan. Ayaw niyang tumira sa dati niyang bahay dahil maraming mga laala ang hatid noon sa kanya. Sa loob na 5 taon, sinikap niyang kalimutan si Andrea at di nakakatulong ang dating tahanan nila para mapabilis ang kanyang paglimod. Madalas sa condo rin siya nagsistay, bagamat di pa rin naman sila nagli-live-in. Mas madalas kasi mas gusto na lang niyang mapag-isa, kagaya ngayong gabi. Inihatid niya si Jackie sa condo unit ito at mabilis na nagpaalam dito. Sa kanyang pub house siya dumiretso, binuhos ang oras sa pag-iinom. Kapag nalalasing, nagpapatid siya kay Mang Roy sa dating bahay nila ni Andrea at nagkukulong sa kwarto nito. Umiiyak lang siya doon na parang isang bata hanggang makatulugan na lamang niya ang pagsisentimiento. Tsaka magigising kinabukasan na masakit ang ulo. Ngunit ngayong umaga pagkagising niya, tinawagan niya kagad ang kanyang abogado at hiningi ang numero ni Andrea. Kailangan nila magkausap once and for all. Marami siyang gustong ihingi ng tawad. Kung maghihiwalay sila nito, ayaw niyang may bigat sa dibdib pa siyang dinadala. Nakapagdesisyon na rin siyang ibigay na lamang dito ang kanilang bahay. Ayaw niyang may maiwan na kahit anong alaala sa kanilang paghihiwalay. Baka sakaling kapag ginawa niya ito, tuloy na siyang makakalimot at makakapagsimula ng bagong buhay sa piling ni Jackie. Kinakabahan pa siya habang hinihintay na sagutin ni Andrea ang tawag niya. Hindi niya alam kung maiinis o matatawa sa kanyang sarili. Daig pa niya ang isang teenager. Kailan pa ba siya naging nervyoso ng ganito nang dahil lang sa isang babae? Peste? Naiinis na siya sa kanyang sarili. Napasinga pa siya na sa wakas marinig ang boses ni Andrea. Hello? Anito sa kabilang linya. Tumikim muna siya. Pakiramdam niya may bumara sa kanyang lalamunan, kaya mga ilang segundo rin bago siya nakapagsalita. Hi Andrea, this is Nathan. Oh, napatawag ka. Ramdam niya ang pagkagulat sa boses nito. Can we talk? Halos panas lamang na tanong niya. Nag-uusap na tayo, hindi ba? Sagot nito. Hindi niya tiyak kung nagagalit ba ito or ayaw lang siya nitong kausapin. Gusto kong makausap ka ng personal. Sa wakas nasabi niya rin pagkatapos ng mabilis sa pagtambo ng dibdib niya. Naninibago siya sa ganitong pakiramdam. Hindi naman siya kinakabahan sa ibang babaeng mga nakausap niya. Ano't waring nanlalambot ng mga tuhod niya ngayon. Matagal bago sumagot si Andrea. Okay, total naman may gusto rin akong ipaalam sa'yo. Sabi nito at saka naramdaman niyang waring nagdadalawang isip pa to bago marinig salita. I will see you after lunch. Message na lang kita kung saan. Andrea's POV. Hindi na ipinaalam pa ni Andrea kay Mac ang kanyang naging desisyon na makipagkita kay Nathan at ipakilala dito ang kanyang anak. Matagal na niyang pinag-isipan ng mga bagay na to at naisip niya deserve ng anak niyang makilala ang turing nitong ama. Ayaw niyang dumating ang araw na sa iba pa nito malalaman ang tungkol sa daddy nito. Ayaw rin niyang sumatan siya nito dahil pinagkaitan niya itong makilala ang ama. Di man naging maganda ang relasyon nila ni Nathan, karapatan pa rin itong malaman na may anak sila. At karapatan ding makilala ng kanyang anak ang ama nito. Hindi niya alam kung ano magiging reaksyon ni Nathan kapag nakita nito ang bata. Ngunit hindi na siya umaasa pa na maging maganda ang pagtanggap nito sa bata.
Ang mahalaga gagawin niyang alam niyang tama. Matapos mapakain, pinaliguan niya na si Nathaniel. Pinaliwanagan niya na ito tungkol sa pakikipagkita nito sa ama at nakita niyang excitement sa mukha ng anak. Sana lang hindi ito pakitaan ng masama ni Nathan. God, ngayon pa lamang, kinakabahan na siya sa magiging reaksyon nito sa bata. Gusto nga sana niyang konsultahin ang mga magulang tungkol sa desisyon na gagawin nito sa bata. Ngunit naisip niyang baka maguluhan lamang siya. Nakapag-decide na siya. Hindi niya na kailangan humingi pa ng opinyon sa mga magulang. Mommy, I'm nervous. Anong bata sa kanya. What if he does not like me? Tanong nito sa kanya. Bahagya pang humaba ang nguso nito. Habang tinititigan niya ang anak, parang si Nathan ang nakikita niya dito. Inawakan niya magkabilang pisngi ng bata. Nathan, relax, okay? And don't forget how much I love you. Pagbibigay assurance niya sa bata, sabay yakap dito. Hanggat maaari ayaw niyang iparamdam dito na may mga negatibong naiisip sa paghaharap ng mag-ama. Umaasa na lang siya na kung ano man ang mangyari sa kanila ng dating asawa, hindi na dito madadamay pa ang bata na magiging reasonable ito pagdating kay Nathaniel. Binuhat niyang anak habang palabas ng condominium. Paglabas nila sa lobby, naroon na ang taxi, naghihintay sa kanila. After 30 minutes, nandoon na sila sa restaurant na tipanan nila ni Nathan. Nakita kagad niya to. Nakaupo sa may sulok habang hinihintay siya. Nakita niya ang pangungot ng noon nito na makita siya kasama ni Nathaniel. Ang bilis-bilis ng kabog ng kanyang dibdib. Parang gusto tuloy niyang tumakbo pabalik. Tama ba itong gagawin niya? What if hindi nito kilalanin ng anak nila? Hindi yata niya matatanggap na makitang nasasaktan ang damdamin ng bata. Ngunit nandito na sila at hindi na siya makaka-atras pa. Tumayo ito. Napagkakita sa kanila at sinalubong sila. Para nanlalambot ng mga tuhod niya, lalo pa nang bigla na lang tong humagkan sa pisngi niya. Bahagya siyang napapikit. Waring nananiwa sa kanya ang sensasyong dinudulot nito tuwing magdinig sila ng malanghap ang napakabangong scent nito. Bigla tuloy nag-init ang buong katawan niya. Gusto niyang marahin ang kanyang sarili. Masyado naman yatang halata na 5 taon din siyang hindi nadidiligan. Para siyang natataranta at di niya mawari, lalo pa na magtama ang kanilang mga paningin. Peste ka, Nathan? Anang utak niya habang pilit na pinapakalma ang sarili.